Kamusta ka? Ngayon ba ikaw talis mo? Opo tay, alis na po ako. Siya na po, nadamay pa kayo sa bayan. Kailangan kong umalis para maprotektahan ko rin kayo. Babalik ako pa ako. Sige, mag-iingat ka. Hindi, ingat ka, kuya. Kuya, Dahil sa nanganganib na ang buhay ng kanyang pamilya at mga kaibigan, si Rizal ay muling lumisan matapos ang 6 na buwang pamamalagi sa Pilipinas. Sa muli niyang pag-alis, siya ay nagtungo sa Hong Kong, kung saan siya ay dumalaw sa bahay ni Jose Maria Basa. Makalipas ang ilang araw, kasama si Jose Maria Basa, sila ay bumisita at nagtungo sa Macau. Nagpatuloy nga sa paglalakbay si Rizal at Basa patungong Macau, at sila ay sumakay sa ferry steamer Klukiang. Nagpatuloy sila Rizal kasama si Basa sa kanilang paglalakbay at nakarating sila sa Macau taong 1888, ika-18 ng Pebrero. Inilarawan ni Rizal ang bansang Macau. Ito ay maliit, mababa at madilim. Bumisita siya sa iba't ibang lugar katulad ng teatro, museo, simbahan at iba pa. Sa ilang oras na paglalakbay, si Rizal ay nakarating na sa Yokohama at siya ay pansamantalang nagpatuloy sa Hotel Grande. Makalipas ang ilang araw, siya ay nagtungo sa Tokyo upang bisitahin si Juan Perez Caballero, isang opisyal ng Espanya na tumira sa legasyon ng Espanya ng Tokyo upang makatipid. Dito ay nakilala niya rin si Osesan Seiko Usui. Sa pananatili ni Rizal sa Japan, unti-unting namuo ang relasyon sa pagitan ng dalawa. Ngunit sa hindi katagalang panahon, kinailangan niyang iwan si Seiko sa kadahilanang kailangan niyang tumungo sa Estados Unidos. Si Rizal ay nakaramdam ng labis na kalungkutan sa kanyang paglisan patungong Estados Unidos sa kadahilanang maiiwan ng kanyang naging nobya na si Osesan. Si Rizal ay pansamantalang nanuluyan sa Palace Hotel sa estado ng San Francisco kung saan ay saglit niyang apresyahin ang kakaibang ganda ng kanyang silid. Pagkatapos ni Rizal sa Estados Unidos, siya naman ay nakarating na sa London, Inglaterra. Ito rin ang bansang kanyang napili sapagkat nais niyang mas lalo pang hasain ang kanyang kaalaman at karunungan sa wikang Ingles. Ito rin ang naging daan upang kanya mapag-aralan ang isa sa mga akda ni Ginoong Antonio Morga na pinamagatang Successos de las Filipinas. napakagaling talaga ng mga lugar dito sa ibang bansa. Ako'y muli na namang nasisiyahan sa aking nasisilayan. Habang nagpapatuloy si Rizal sa kanyang paglalakbay sa London, isinasagawa niya na ang anotasyon ng akda ni Ginoong Antonio Morga. Dito rin ay nagrenta si Rizal ng kanyang pansamantalang matitirhan at kanyang nakilala si Gertrude Beckett. Good day, ma'am. I came here to look for the I can rent. Good day, I am willing to help you. Kindly fill out this form. Here's your room number and your room. Thank you. Pardon, ma'am. Oh, yes. I just want to ask if you are familiar with this place. Yes, of course. I live in here. Oh, I see. Is there any way that you can possibly try to help me to find the exact location of your room? Let me see. Oh, I know where it is. Come. Thank you. Makalipas ang ilang sandali, ay napuntahan na nila ang kwarto ni Rizal. Oh, by the way, here's to show my token of gratitude for what you've done for me. I don't want to accept that. I am happy that I was able to help you. But if you need anything else, I'm always here. Thank you. Ilang oras ang lumipas at sumapit na ang oras ng merienda. Si Gertrude ay muling nagsandya sa silid ni Rizal. Hi. Yes, what can I do for you? Are you free this afternoon?
This is the time where we get stroll and food or snack. Would you mind if you join me? Thank you for the invitation and I do appreciate it. Would you mind if I just prepare for a little time and wait for you? Okay. Thank you. Pagkatapos maghanda ni Rizal, sila ay nagpatuloy na sa kanilang paglalakad habang masaya nagkukwentuhan patungo sa kanilang destinasyon. Hindi katagalan ay nakahanap na rin sila ng kanilang makakainan. Kinabukasan, si Rizal ay nakarinig ng ilang bali-balitang galing sa mga lokal na naninirahan doon na nagkakaroon ng alyansa o pag-aalsa ang mga tao sa iba't ibang mga bansa. Si Rizal ay nagtungo rin sa Espanya. Dito ay kanya nakadaupang palad sina Ginoong Mariano Ponce at Marcelo del Pilar. Tinulugod kong makilala kayo, Ginoong Del Pilar at Ginoong Ponce. Pinalulugod rin namin ikaw ay makilala at makita rin sa halina't kami iyong samahan at saluhan sa aming tanghalian. Maraming salamat sa mga imbitasyon, Ginoo. Halina't pumunta tayo sa ating kain. Pagkatapos magkakilala ng tatlo, umalis na ang dalawa upang tumuloy sa kanilang paroroonan. Samantala, si Rizal ay nagtungo sa isang silid-aklatan upang tumingin ng libro. Natapos na si Rizal sa kanyang gawain sa silid-aklatan kung kaya ito ay lumabas na upang humanap ng kanyang matutuluyan pansamantala. Dito niya nakilala ang isa sa kanyang naging mga nobya, si Nelly Busted. Thank you for letting me stay in your house. I'm really grateful for you. It's not a problem. You're always welcome here. Siya ay nakitira sa isa sa mga bahay bakasyonan ng pamilyang Busted. Patungo si Rizal sa kanyang silid at kanyang nakasalubong si Nelly, ang anak ni Eduardo. Sila ay nagkaroon ng maikling pag-uusap na naging daan sa kanilang pagkakaroon ng damdamin para sa isa't isa. Then, I'll see you around. I'll see you around. Lumipas ang ilang araw, si Rizal at Busted ay parati ng magkasama. Hindi nagtagal, nagkaroon ng damdamin ng dalawa para sa isa't isa na nauwi sa isang relasyon. Naging masaya silang dalawa, magang ibang tao ay pabor sa kanila. Dahil mahal ni Rizal si Busted, inaya niya itong magpakasal. Ngunit hindi natuloy ang kasal sapagkat nagkaroon ng problema sa relihiyon ng isa't isa. Natapos ang paglalakbay ni Rizal sa Espanya, at ang sunod na bansang kanyang pinuntahan ay ang Brussels. Dito na sinimulang gawin ni Rizal ang kanyang pangalawang nobela na pinamagatang El Filibusterismo, sapagkat hindi niya ito nasimulan noong siya ay nasa Paris lamang. Hindi lamang El Filibusterismo ang kanyang pinagkakabalahang gawin, kanya ring isinusulat ang mga artikulo na kanyang ipadadala para sa La Solidaridad. Sa pananatili ni Rizal sa bansang ito, siya ay humanap ulit ng pansamantalang matutuluyan Where have you been? Just visit the friend. na magiging daan ulit upang siya ay makatagpo muli ng kanyang bago magiging kasintahan na si Zane Jacobi. Makalipas ang kanilang ilang minutong pagpapalitan ng mensahe at impormasyon, si Rizal ay nakahanap na ng bagong matutuluyan. Ilang araw ang lumipas, nagkakamabutihan na si Rizal at Jacobi at nagkakaroon na ng nararamdaman para sa isa't isa. Hindi nagtagal, naging magnobyo at nobya na sila. Ngunit kinailangan ring umalis ulit ni Rizal papuntang Madrid at naiwan si Jacobi na mag-isa at may lungkot sa puso. Noong siya ay nasa Brussels, kanyang sinimulan ang kanyang pangalawang nobela na El Filibusterismo. Siya ay lumisat pupunta sa Madrid upang dito matapos ang nobelang kanyang isinusulat. Habang siya ay nasa Madrid, naghanap siya ng maaaring maglimbag ng kanyang nobela. Sa hindi katagalang panahon, nakahanap siya ng maaaring maging publisher. Ito ay si Valentin Ventura, isa sa mga kaibigan ni Rizal na nagpahiram sa kanya ng pera upang mailimbag ang kanyang nobela. Sa tulong ni Ventura, tuluyan nang nailimbag at nailathala ang akda ni Rizal.